Wagan sa aming hinaing sa mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na sana po ang mga retirees ng Philippine Coast Guard ay matulungan sa mahigit 7 taong pagbawas ng kanilang pensyon at dinunot pa po ang kanilang ranggo. Sila po ay nanilbihan sa bayan na mahigit 30 taon. Ngunit, bigla na lang silang nagulat noong June 2017. Nag-umpisa ang kalbaryo ng kanilang buhay. Sila po ay mga senior citizens na, may mga maintenance, yun na lang po ang natatanging pensyon, ang kanilang source of income. Marami na po kami ginawang hakbang. Dumaan po kami sa administrative. Nag-uumpisa po kami ng 2020 sa panahon pa ni Pangulong former President Duterte. Nag-case din kami sa DOTR, BBM, nanawagan din po kami sa BBM, sumulat po kami. Lahat po ginawa na po namin, ngunit bigo pa rin kami. Nag-file kami sa RTC ng 2021, dinismiss po kami because lack of jurisdiction. Inakyat po namin ito sa Supreme Court. Last year, 2023, March, pero nagbigay na po ng desisyon ang Korte Suprema. Nag-release na noong June 2020-24. Dinismiss po kami, pero nag-motion for reconsideration kami at ito po ay hindi pa final and executory dahil meron pa kaming 15 days at na-file na po namin. So, ngayon po, nandito ang mga kasamahan ko sa harap nyo. Sila po ay nanawagan at gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito pong problema namin ay nationwide po. Apektado po ng reduction at demotion ay buong bansa, nationwide, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Tayo po ay napapanood sa buong kapuluan, kahit sa international, dahil marami din pong retirees na nandun na sa ibang bansa. Kaya po sana, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sana, itong nararating na zona, na sana na mapansin at mabigyan kami ng pagkakataon na ma-address na po itong matagal ng problema. Mahigit 7 taon na po silang nagdurusa kami. Kaya sana po ay mabigyan na po kami ng kasagutan sa aming hinaing. Si Fina Romero, attorney-in-fact po ng mga Philippine Coast Guard retirees petitioners. Thank you po. From Davao. Magandang araw po at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako po si Ensign Carlito Ramirez, Coast Guard retired. Ako po ay nagmula sa probinsya ng Albay, lalawigan ng Bicol. Andito po kami ngayon, kasama po namin ang mahigit kumulang 2,100 na Coast Guard retirees affected ng pagbabawas po ng pensyon. Ngayon po ay nananawagan kami, sa mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kasama na po ang Senate President Honorable Chis Escudero, ganun din po ang House Speaker kay Ferdinand Romualdez. Mahal na Pangulo, sa iyo pong lahat ng mga concern at nakakataas, alam namin po na kayo ang may buo at nakakatulong sa amin sapagkat ganun nga po, lahat ng magandang proseso, legal na proseso ay ginawa namin. Bagamat ito po ay ginagawa namin sa pananahimik, pero legal na proseso po ang ginawa namin sapagkat talagang naniniwala po kami na kami po ay dapat namin matanggap ang pensyon sapagkat kami nagserbisyo ng mahigit 30 taon
sa military. Kami po ay nagdesisyong lumipat sa Coast Guard nung kami ay hinimok ng aming mga senior officer na tayo lilipat sa Coast Guard upang hindi maiwanan ang duty ng Coast Guard noong panahon na ito ay isisiparate sa Philippine Navy at ma-under ito ng Department of Transportation. Sumama po kaming lumipat upang hindi maamman ang duties ng Coast Guard at pinangakuan pa kami na kung anong tatanggapin ng mga Navy na inyong kabats contemporaries ay ganun din ang inyong tatanggapin benepisyo. Pero napakasakla po ng aming tinanggap. Noong 2017, nung ilabas ang Republic Act 9993 or Coast Guard Law, kami po ay nabawasan ng sweldo. Ako po, personal ko, mahigit kumulang na pong 930,000 ang nawawala sa akin. Isang retired na nagsilbi ng mahigit 30 taon. Napakasakit po sa kagaya ko. Yung iba pong kasama namin dahil sa wala naman pong nainto, nakakapaglon. Nung bawasan po, may utang pa. Wala na pong sinisildo. Ang iba po sa amin ay namayapa na. Ang iba'y may mga sakit, ang iba'y nag-maintenance. Mahal na Pangulo, lahat na kami senior citizen dito. Kakaunting panahon na ang ilalagay namin sa mundong ito. Hinihiling po namin na tulungan mo kami. Kung pwede po, isabay niyo na po sa SUNA na kami po ay maibalik ang aming dapat natanggaping pensyon. Kami po ay pumasok sa serbisyo, halos tayong magkasabay sapagkat ikaw po ay military din. Sa panahon po ng inyong tatay na si Late Ferdinand Marcos Sr. Personally, ako po ay Marcos Loyales hanggang ngayon. Kaya po, sana naman, mahal na Pangulo, gawin mo po mga tulungan ang mga Coast Guard na apektado. Naulit ko po, hindi po kami lamang. Hawak ko po ang dokumento. Ito po ay year 2022. Marami na pong nadagdag dito. Apektado ng batas na ito. Kaya hinihiling ko po sa sambayan ng Pilipinas na kayo po ay makiisa sa amin. Kami po ay nananahimik. Dinadala namin ang laban sa tamang proseso. Pero parang kami po ay pinagkakaitan ng hustisya. Sa huli po, inuulit ko, mahal na Pangulo, yun po ang solusyon para kami ay maging masaya po ng aming mga pamilya at siyempre po maniniwala ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Marami kaming ebidensya nandito. Tungkol po sa problema namin, nandito kami. Demotion at reduction. Demotion. Kasi yung order namin na ensign ay nagiging senior CPO. Sa senior CPO, nagiging elongate yung pensyon namin. Matagal na po ito nangyari sa amin. June 2017 pa. Kaya ito, ang pinaglalaban namin, mabigyan ng hustisya kung bakit ganito nangyari sa amin. Sa tagal na ng taon na yan, ginawa namin yung nararapat na gawin. Sinulatan namin yung concerned offices sa government hanggang ipinaglaban namin ng hustisya sa korte. Pero walang nangyari. Kaya ito, nandito na kami. Mahal na Pangulo, tulungan mo po kami na
napakasigit isipin na matagal na kami sa serbisyo. Buhay ng isang buhay ng kasama mong sundalo. Sana maibigay na sa madaling panahon. Marami ng pumanaw, may hospital, bedridden. Alam ko, kung hindi masolusyonan itong problema na ito, maaaring paunin namin itong problema na ito. Nabigyan ka pa ng mahabang buhay. Matulungan yung katulad namin, kumukuha ng justisya. Bigyan ka pa ng kalakasan, katalinuhan, sa ikagaganda, sa kapakanan ng mamamayan. Pwede pong paki-explain kung paano po yung nangyaring pagbawas sa sweldo, yung sa dating batas po, gaano kalaki po ba yung nabawas, ilang percent po mula po noong nagkaroon pa ng Coast Guard law? Okay, thank you ma'am for that question. Since ako po ang attorney back, ako po ang humahawak sa kanilang petition, kaya alam ko po. Ang kanilang ang binabawas po sa kanila, humigit kumulang na mayroong 10,000, 12,000, 14,000. Depende po sa years in service. Ngayon, ito po ay lumulubo na po kasi mahigit 7 taon na. Meron pong mahigit kumulang na 900,000 plus na po ang nawala sa kanilang pensyon simula noong 2017. Ang dahilan po ng pagbawas ay doon nga po sa Section 18 ng RA 993. Pero kung susumahin po, sila po ay galing po ng Navy. Sila po ay govern ng batas ng Presidential Decree 1638. Simula noon, yun na po ang batas na sumasakop sa kanila hanggang sa kanilang pagretiro. Kaya nga po, nandito ang kanilang retirement order. Ito po ang katibayan na kung ano nakasaad sa retirement order, yun din po ang matatanggap nila na benepisyo na lamsa sa ranggo na insig. Kaya ito po ay na-enjoy na nila after ng kanilang serbisyo, subalit, yun na nga, noong 2017 June, nagulat sila na walang consultation, hindi man lang sila pinatawag, binawasan po sila. Kaya po, paraan. Kaya lumapit na kami sa social media. The powerful tool na ma-address. Dahil kami po ay naniniwala na ang ultimate na makakatulong sa amin ay sa pamamagitan ng social media. Dahil kami po ay nanahimik lang sa ilang taon, pero hindi na po namin kaya ang pananahimik. Kaya kami ay kumakatok sa inyong puso na sana tulungan niyo kami na maiparating ito sa ating mahal na Pangulo, sa Senate President, at sa House Speaker. Dahil ilang taon na lang po ang nalalabi sa buhay nila. Sana po tulungan niyo po kami. Yun lang, Honorable Senators, na sana naman, ang dami na pong problema ng bayan na sinusolusyonan nyo sa social media, pero kami, hindi man lang kami napansin. Sana po ay maawa naman po sila sa amin. Kunting panahon lang naman po ang hinihingi namin sa kanila na mabigyan din kami ng pagkakataon na maipahayag itong problema namin. Yun lang ay nagsuporta sa amin. Kayo na lang po ang pag-asa namin na makakatulong na maipaabot itong problema sa ating gobyerno. Salamat po.